So mga sangkay, nakakalungkot na balita. Ito, mayroon na naman pong eroplano na nahulog. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Naway ayos lamang po tayo dyan. At ito, pag-usapan po natin itong eroplano na nakaraang araw mga sangkay, hinahanap. Bigla daw pong nawala sa radar. Ngayon, natagpuan na. At ang masaklap na balita, nahulog ang sasakyang panghimpapawid. At alamin po natin ang report tungkol dyan. Anyway, before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.4 million subscribers na. Road to 2 million subscribers. So kung ikaw ay hindi po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, makikita nyo po mga sangkay yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay. Kasama po ang inyong mga lugar. Okay, nakakalungkot ang mga balitang nangyayari ngayon mga sangkay o nakukuha natin. Halos wala pong tigil itong mga eroplano ngayon na nagkakaroon ng problema, no? Na nagkakandahulog, mga sangkay. Itong mga sasakyang panghimpapawid. Kaya nga sabi ko, nakakatakot na tuloy sumakay sa eroplano kung ganito po, mga sangkay, di ba? Pag-usapan po natin ito dahil may report na po na nakita na ang eroplano na ito, na nakaraan mga sangkay, ayon po sa report, hinahanap pa lamang. Dahil nawala daw po sa radar. So ngayon, nakita na at ang nakakalungkot na balita ay ito. Ayan na po siya, mga sangkay, nung nakita. Diyos mio, Marimar. Ang sakay po nito ay 10. Ito po ay pang-business na eroplano. So, kahit pa paano, medyo malaki po siya, pang mga mayayaman. Ngayon, nasama na naman po siya, o nasama po itong eroplano sa bilang ng mga sasakyang panghimpapawid na bumagsak this year lamang po. 2025, ano na, bakit ganito po yung nangyayari mga sangkay? The remaining or the US Coast Guard, doon daw po sa Alaska, nitong Friday, nakita daw po, nakita daw po itong eroplano na ito, that suddenly lost altitude on Thursday. At nawala daw po, o naging missing, kasama daw po on board ang 10 mga tao. Ngayon mga sangkay, may 3 na daw pong nare-recover pa lamang na sakay nito. Pero ayun nga po, wala na mga sangkay. Wala na po. The remaining 7 people are believed to be inside the craft but are currently inaccessible due to the condition of the plane. Ayon po ito sa Coast Guard mga sangkay. So sinasabi po nila na pinaniniwalaan daw po na yung 7 tao na sakay po nito, baka daw nasa loob. Pero ngayon kasi, hindi pa po, ewan ko bakit hindi pa po pinupuntahan mga sangkay, hindi pa napapasok yung malaking bahagi mga sangkay ng sasakyang paghimpapawid na ito. The wreckage in snowy terrain was discovered 34 miles sa southeast of Nome. The Coast Guard said in a post that include a picture of the wreckage in the snow and 2 members of the recovery team. Ito po yan sila mga sangkay. Grabe. Check natin yung comment ng taong bayan mga sangkay. Why almost day by day? Sabi ng nag-comment dito. Why almost day by day? Any place, any country, plane. Mayroon daw pong nagkakaroon ng problema na eroplano.
Maybe time to know why it happened. There must be something wrong to discover. We only pray that God can save us. Nakakatakot din no? Nga, sino ba ito yung mahilig sumakay sa aeroplano? Ako, lagi talaga akong sumasakay sa aeroplano, pero alam niyo mga sangkay, galing kami sa probinsya, tapos nung pabalik na kami, nitong January, alam niyo yung ginawa ko? Nawa namin? Hindi kami nag-aeroplano kasi natakot kami. Kasi sunod-sunod po yun nung December, di ba? Akala ko nga, tapos na to mga sangkay. Kasi bagong taon, hindi pa pala. Diyos mio marimar. Sa Pilipinas pa lang, ilan po yung nahulog mga sangkay na mga private. Di ba? Na mga sasakyang panghimpapawid. It's not been a good first 2 months of 2025 for aviation. We lost 2 aircraft here. Diba? Dito lang po, mga sangkay sa Pilipinas, 2 aircraft na. Ay, nako, mga sangkay. Pag ako sumakay ng eroplano, magpapaalam muna ako sa mga mahal ko sa buhay. Ito lang ang kailangan dyan. Mag-pray po talaga. Manalangin po tayo every time nasasakay po tayo kasi hindi po natin alam anong mangyayari sa atin, no? Nakakatakot kung iisipin, mga sangkay. So, we have to pray. Kailangan po yan. Kasi, alam naman po natin, hindi po tayo sigurado, mga sangkay, sa mga susunod na araw o panahon. Ano ang mangyayari sa sinasakyan natin? Ano mangyayari sa kalsada, di ba? Kung wala kang prayer, wala kang protection. Sabi pa nga ng ibang mga sangkay, ang isa sa pamamaraan para maging busy ang mga anghel, mag-pray ka. Dahil kapag hindi ka nagpe-pray, ang mga anghel, wala pong pakialam mga sangkay, di ba? Hindi po sila busy. Biblical po yan, mga sangkay, kasi ang mga angels po talaga, nandito sa ating planeta para proteksyonan po tayo. So kung hindi po tayo nagpe-pray, wala pong protection galing sa ating Panginoon. Defective ba ang fuel ng aircraft? Walang anti-freeze at kulang, medyo to mga sangkay. Grabe, no? Parang totoo ang hula ni Baldwin na maraming sasakyang panghimpapawid ang babagsak ngayong taon. Oh my goodness. Parang kailangan po natin magstay muna sa bahay. Ang bihira. Pero nakakalungkot to, nakakalungkot at nakakapubya mga sangkay itong mga ganitong klaseng balita. Nakaka-alarma na. Oh, totoo yan, guys. Nakaka-alarma na talaga. Sino ba naman ang hindi maa-alarma, di ba? Sa mga nangyayari ngayon. Di ba? Hindi na po ito, parang nagiging common na nga lang mga sangkay, di ba? Itong mga nangyayari ngayon. Parang nagiging common na lang. Pambihira. Pambihira, no? Ewan ko anong nangyayari sa aviation. I think, kailangan po nilang mag-imbento ngayon ng isang bagay na magiging safety ang eroplano kahit po magkaroon ng problema sa himpapawid. Di ba? Kailangan po yan. Kahit mga sanggay, subukan na po nila. Kasi, kung hindi nila gagawin yan, kita nyo, parang nagpaparamdam na yung aviation. Teka lang, kailangan natin mag-improve. Kailangan natin ng mga bagong safety, mga sangkay sa eroplano. Well, mga sangkay, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito nag-upload po tayo ng mga mahalagang content, kagaya po namang nangyayari sa ating mundo. At related po sa Bible prophecy. So, hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ngayon din, pagkatapos ng video na to. Alright, so ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.